Oh, apo, bakit hindi ka pa bumabangon dyan? Mag-aalas 8 na oh. Wala ka bang balak pumasok ngayon? Tanong ng kanyang lola Anding na nasa pintuan ng kwarto niya. La, wag po kayong mag-alala. Mamaya pa pong alauna ang pasok ko sa restaurant. Dishwasher lang naman po ko rin eh. Kaya may oras pa ako magpahinga saglit. Bumubungis-ngis niyang sagot habang nakatalukbong pa ng kumot. Umupo siya at nag-inat, sabay ngiti sa kanyang lola. Promise lola, gigising na ako. Hindi ko po palalampasin ang almusal ninyo. Kaya ko naman magluto, apo. Matulog ka na lang muna saglit. Sige na nga la, babangon na nga lang talaga ako. Ani Aliyah. Hinawi niya ang kumot at dahan-dahang tumayo. Medyo malamig pa ang sahig kaya napangiwi siya. Pero diretso pa rin siyang naglakad papunta sa maliit na kusina nila. Ay naku, apo! Ako na dapat dyan! Hindi na la, ako na po magluluto para makapagpahinga na kayo kahit papaano. Kumuha siya ng 2 itlog, kamatis at kaunting tuyo. Ito na kasi ang pambansang almusal nilang maglola. Habang pinapainit niya ang mantika, ay nilingon niya ang nakaupo sa mesa na si Lola Anding. Nakangiti habang nakamasid sa kanya. Konting tiis lang ah. May almusal na tayo la. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na rin si Aliyah sa kanyang niluluto. Inilipat niya sa 2 plato ang itlog, ginisang kamatis at ang mainit-init pang tuyo. Inayos niya ang mesa saka umupo na silang 2 ng lola niya sa upuan. La, kain na po tayo! Pag-aya niya rito. Salamat apo, ang sipag mo talaga. Kaya ko namang gawin to pero mas inagahan mo pa ako. Sanay na po ako lola, tsaka gusto ko rin makabawi sa inyo kahit papaano. Yung trabaho mo pala, sabi mo kahapon, natanggap ka na raw. Opo, kahapon lang po ako tinawagan. Dishwasher lang po ako sa bagong bukas na restaurant sa may bayan. Hindi naman po kalakihan ng sahod pero okay na rin kesa sa wala. At least po may pangtulong ako dito sa bahay, di po ba lola? Apo naman, hindi kita pinipilit tumulong. Bata ka pa, dapat iniisip mo rin ang sarili mo. La, pamilya po tayo. Kung anong meron ako, meron din kayo. At saka masaya naman po ko ron Kahit nakakapagod, solido naman yung mga tao. Sabi nila, mabait daw po yung supervisor doon. Napailing na lang si Lola Anding, pero nakangiti at bakas ang pag-aalala sa mukha nito. Basta apo mag-iingat ka. Huwag masyadong magpapaabuso sa mga trabaho at sa mga tao doon. Pagod na ang katawan mo pag-uwi. Ako maglalagay ng mainit na tubig sa planggana para sa paa mo. Ay sige la, kung saan ka po masaya. Natapos naman ang mga gawain ni Aliyah. Saktong 12:00 rin nang matapos siyang kumain. Naligo na siya at nag-ayos ng sarili para magpunta sa kanyang pinagtatrabahuang restaurant. Pagdating ni Aliyah sa restaurant, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon sa loob at nakita niya ang mga staff na abala sa paghahanda ng mga pagkain para sa mga customers. Amoy na amoy niya ang nagahalong amoy ng iba't ibang pagkain. Good morning po ma'am, kayo po ba si Supervisor Liza? Tanong niya sa babaeng malapit sa dulo ng table. Oh, ikaw na ba si Aliyah? Sakto lang ang dating mo. Start ka na sa likod. Marami-raming hugasan ngayon. Marami kasing customer Opo, Ma'am Liza. On the way na po ako sa likod. Maraming salamat po. Anya, saka nagtungo na sa likod para maghugas. Dumiretso siya sa dishwashing area sa likod. Maliit lang ang espasyo. May isang mahabang stainless sink, 2 drying racks at isang industrial sprayer. Sa gilid nito ay nakapila na ang sandamakmak na plato, baso, kubyertos at ibang kawaling may nakadikit pang mantika. Isinuot niya ang apron, gloves at hairnet. Pagkahawak pa lang niya sa unang batch ng plato ay nagsimula na rin ang simpleng trabahong pinag-a-applyan niya. Habang nag-i-spray siya sa mga pinagkainan, dumungaw si Marco, isa sa mga kitchen staff ng restaurant. Uy, yung dishwasher girl. Hello, ako nga pala si Aliyah, bagong dishwasher dito. Nice to meet you. Mukhang nag-enjoy ka na naman sa ginagawa mo. Good luck, Aliyah. Huwag mo lang gagalitin si Chef, Ha? Chef? Nautol niyang tanong sa lalaki, kaso ay nakalayo na ito.
Naiwang tulala si Aliyah sa sinabi ni Marco. Habang nakatitig pa ito sa dinadaanan ng lalaki, ilang saglit pa ay biglang tila lumamig ang hangin sa paligid. May marahan siyang narinig na bakas ng paglalakad patungo sa kanya. Doon niya nakita ang isang lalaking nakasuot ng itim na apron, may puting chef's coat at may hawak na malaking kitchen knife sa kamay. Seryoso at walang kangiti-ngiti sa mukha nito. Who are you? Why are you in my kitchen? Malamig nitong tanong. Ako po si Aliyah, sir. New dishwasher po. Yung mga kawali sa kanan, sunog ang ilalim. Make sure to clean it all. Kapag may mantika pang natira dyan, I will surely fire you. Mas lalong kinabahan si Aliyah sa kanyang narinig. Opo, sir, chef. Sige po, lilinisan ko na maigi. At isa pa, ayoko na mabagal. Dito, mabilis dapat ang kamay mo. Ayoko nang pasakit sa restaurant ko kahit mapadishwasher ka man. Kaya mo ba yun? Saglit na natulala si Aliyah, pero kailangan niya ang trabaho, kailangan niya ang pera. Kailangan nila ito ng maglola, kaya huminga siya ng malalim saka nagdesisyong hindi uurong. Kaya ko po, chef! We'll see. Pagkatapos ay naglakad na ito paalis. Naiwan na lamang siyang may kaba sa puso, pero may determinasyon pa ring nabuo. Pagkaliko ni Dexter palabas ng dishwashing area, sumulpot naman si Marco mula sa gilid. Yan si Chef Dexter. Wala yung sinasanto kaya kung ako sa'yo, Aliyah, pagbutihin mong pagiging dishwasher dito. Kasi nakailang dishwasher na kami dito. Hindi sila nagtatagal. Anong ibig mong sabihin? Kabado nitong tanong kay Marco. Nakita mo naman siguro ang ugali niya, di ba? May mas malala pa dun. Big advice ko lang sa'yo. Pagsikapan mong tumagal dito. 6:00 na nang nakauwi ng bahay si Aliyah. Kahit ramdam niyang pagod na ang katawan niya, ay hindi niya ito naramdaman dahil sa sobrang kaba nang makilala niya si Dexter. Unang pagkikita pa lang nila, sinungitan na siya nito. Pero sa halip na mainis, ay may kakaibang kaba na tumago sa dibdib niya. O apo, ano pang hinihintay mo dyan sa labas? Bakit hindi ka pa pumasok? Sunod-sunod na tanong ng lola niya habang nakatitig sa kanya. Magpapahangin na po muna ako. Kumain na rin po ako sa restaurant bago umuwi. Ngumiti siya at pilit na lamang na tinatago ang kakaibang nararamdaman. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa restaurant para simulan na ang kanyang unang shift bilang dishwasher. Pero nagulat siya nang makita siyang nakaharap sa kanya si Dexter. Nakasandal ito sa counter. Mukha itong abala pero hindi niya maalis ang sulyap sa kanya. You sure are ready for this job, huh? Let's see. Oo naman po, chef. Kabado niyang boses saka ngumiti. Habang naglalagay siya ng mga plato sa dishwasher, hindi maiwasang magtagpo ang kanilang mga mata. Sa tuwing may basang plato si Aliyah na hawak, may pasimple ring sulyap sa kanya si Dexter. Don't forget to dry the plates. Ayoko ng mga platong basa na nilalagay sa tray. Kung gusto mo pang tumagal dito, ayusin mong trabaho mo, Aliyah 5. Opo, chef. Promise, patutuyuin ko po ang mga plato pati na ang ugali mong masungit. Ang mga baso po. What did you just say? Nangiinsulto ka ba? Nakakunot pang tanong Dexter sa kanya na halatang naiinis. May sinabi po ba ako, chef? Wala naman po. Pero sa halip na mainis si Dexter kay Aliyah, ay pinili niya na lamang na iwan itong naguhugas at nagtungo na sa kusina para asikasuhin ang mga customer. Nang magtanghali, habang abala ang buong staff sa restaurant, napansin ni Dexter kung paano kaingat at kabait si Aliyah sa mga customer, lalo na sa mga matatanda. Hindi lang basta dishwasher si Aliyah, kundi maalaga din ito sa mga customers. Pansin din ni Dexter na hindi lang niya nilalampasan ang mga baso at plato, kundi sinisigurado niyang komportable sila. Inaabot niya ang mga tinidor nila, pinapainom ng tubig at tinutulungan silang maglagay ng order sa mesa. Not bad for a dishwasher like you. Mahina niyang sambit habang nakamasid pa rin kay Aliyah. Sa isang pagkakataon, nakita niyang halos maubusan ng tubig ang isang matandang customer. Mabilis siyang lumapit at nag-abot ng baso habang nakangiti si Aliyah. Heto po, ma'am.
Tubig po para sa inyo. Ayusin ko rin po ang baso ninyo sa tray para hindi mahulog. Nako, maraming salamat, Iha. Sambit ng matanda sa kanya. Walang anuman po, ma'am. Customers are always first and right. Sa bawat ingat na galaw na pinapakita ni Aliyah, hindi maiwasang mapangiti si Dexter. Halos hindi niya namalaya na tuwing tinitingnan niya ito, pansin niyang parang lumalambot ang puso niya. Lumipas ang 2 araw, tila naging maayos naman ang trabaho ni Aliyah sa pagiging dishwasher niya. Ngunit habang tumatagal ay napapansin ni Dexter na nagiging palpak ang trabaho ng babae. Nababasag niya ang iilang pinggan at baso. Hindi dahil clumsy si Aliyah, kundi dahil palaging excited, kaya't maraming gamit ang nababasag. Kinabukasan, sa gitna ng tanghalian, pinatawag ni Dexter si Aliyah sa tabi ng counter. Chef, pinapatawag niyo raw po ako. May kasalanan po ba ako? You really had the guts to ask me that? Do you think wala kang kapalpakan na nagawa? Ang sakit-sakit mo sa ulo. May kalakasan sa boses nito. Anong ulo po ba, Chef? Pwede ba, Aliyah? Mag-isip ka naman ng tama. Maraming baso at pinggan ang nababasag mo. Hindi ko alam kung tanga ka o sadyang ganyan ang trabaho mo. Kulang na lang ipapatanggal na kita dito sa restaurant ko. Opo, Chef. Pero hindi ko po talaga sinasadya. Na-excite lang po kasi ako. Hindi na natapos ni Aliyah sa pagsasalita nang bigla nang inunahan nito ang dalaga. Excited? This is a workplace, not a party. Ayusin mong trabaho mo, Aliyah. Hindi porket dishwasher ka, makakaligtas ka na. Do your job properly. Kapag nagkamali ka pa ulit, sa labas ka na pupulutin. Pero Chef, Do what I say. Maotoridad pa nitong sambit sa katinalikuran ang babae. Oo na, Chef, sungit. Sungit-sungit nito. Kala mo naman. I heard you. And for your information, hindi ako masungit. Sadyang palpak ka lang sa trabaho mo, Aliyah. Kaya nasasabi mo yan. Uulitin ko. Sana, wala nang mabasag na baso at pinggan. Biglang uminit tuloy ang ulo ni Aliyah sa nangyari. Hindi niya rin naman sinasadya ang nangyari. Napabuntong hininga na lamang siya at nagpatuloy na lamang siya sa kanyang trabaho hanggang sa matapos. Balita ko, pinatawag ka raw ni Chef Aliyah. Buti hindi ka pa tinanggal. Parang natatawa pa niyang tanong dito. Aba Marco, mahirap yata akong tanggalin. Para kaya akong mantsa na matagal tanggalin, no? Heme lang. Pero kapag nagkamali ka ulit, sigurado akong tatanggalin ka na ni Chef. Kaya umayos ka. Tama ka na nga. Alis ka na. Break time naman eh. Napili mo pa akong pagdiskitahan. Alis! May asikasuhin pa ako. Nang makaalis na si Marco, kaagad na nagtungo si Aliyah sa loob ng restaurant para kunin ang mga gamit na baso, plato at kubyertos. Napansin niya na may ilang pagkain pang natira sa mesa, kaya maingat niyang inilagay ito sa malinis na plastic para hindi masayang. Naalala niya ang kanyang lola at naisip na pwede niyang initin ang mga ito para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng shift ay diretso na siyang umuwi ng bahay. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakaupo na sila ni Lola Andeng sa mesa at sabay na kumakain ng hapunan. Pinagsasaluhan ng mga pagkaing dinala ni Aliyah mula sa restaurant. Maraming salamat sa pagkain na po. Nakangiting sambit ni Lola Andeng. No worries po, Lola. Nairaos ni Aliyah ang kanyang unang linggo bilang dishwasher sa restaurant ng The Familia Ramirez. Kahit palagi siyang nasisermonan ni Dexter, hindi natitinag si Aliyah. Patuloy siyang nagsisipag at maingat sa bawat pinggan at baso. Ayaw niya kasing makabasag ulit ng mga gamit sa kusina. Isang hapon, napansin muli ni Dexter ang kabutihan ni Aliyah. Habang naglalakad siya sa dining area, ay dinala niya ang mga natitirang pagkain sa mga staff na walang baon. Tinitiyak niyang may makakain ng lahat bago matapos ang kanilang shift. Maraming salamat, Aliyah, sa pagbahagi mo ng pagkain sa amin. Saktong-sakto talaga na nagugutom na kami. Naku, Miss Jane, walang anuman. Kumain lang kayo dyan. Nakangiti pang sambit nito. Kahit papaano naman may nakakain kami ngayon. Thank you sa kabutihan mo, Aliyah, ha? Habang masaya silang kumakain, dumating naman si Marco para makisali at sasabihing pinapatawag siya muli ni Dexter. Uy, buti nakaabot pa ako rito. Pinapapunta ka pala sa kusina ni Chef Aliyah.
Napatingin si Aliyah na may bahagyang kaba sa dibdib niya. Naisip niya na baka may mali na naman siyang ginawa, pero kahit kabado ay tumango na lamang siya. Ha? Pinapatawag ako? May kasalanan naman ba ako, Marco? Umiling lang si Marco. Hindi niya rin kasi alam kung bakit pinapatawag si Aliyah ni Dexter. Yun nga eh, hindi ko rin alam. Hindi kaya may ginawa ka na namang mali. So far, wala naman eh. Sige, aalis muna ako. Kain well, Sasha and Jane. Nagtungo na nga si Aliyah sa kusina. Pagpasok pa lang niya ay halos madulas pa siya sa sahig dahil bagong mop ito. Napatigil siya nang makita si Dexter na seryosong nakatingin sa kanya. Nakapamulsa pa. You're 5 minutes late. Chef, anong late? Wala naman po ako nabasag ngayon na pinggan at baso. Bakit niyo po ako pinapatawag? You're coming with me. Mamamalengke tayo. Malamig nitong tugon saka tumayo ng tuwid. Po? Mamamalengke? Akala ko kung ano na. Akala ko tatanggalin niyo na ako eh. Napabuntong hininga si Aliyah saka napahawak sa sariling noo na pinagpapawisan. Why? Gusto mo bang tanggalin kita? Ay hindi po, Chef. Wala naman akong sinasabi. Hindi ka naman mabiro. Tara na po sa palengke. Dali-dali namang sumunod si Aliyah kay Dexter na mabilis na nagtungo sa kotse nito. Pagkailang minuto pa ay tiningnan niya lang ang lalaki na pumasok at nakatunga nga lamang siya sa labas ng sasakyan. Oh, ano pang hinihintay mo? Kailangan namang buhatin pa kita papasok dito sa loob. Get inside, Aliyah. Akala ko po magta-taxi lang po ako, Chef. Sasabay pala ako? Nahihiya pa nitong tanong sa lalaki. Silly woman. Bilisan mo ng pagpasok. I don't like waiting. Bilisan mo. Ito na nga po, sasakay na, mahal na masungit. Ano? Why do you keep calling me masungit? Hindi ako masungit. Sadyang hindi mo lang siguro ako kilala ng lubusan at sadyang lutang ka lang siguro, Aliyah. Itong si Chef talaga? Ang init naman ng ulo nito. Wala kaya akong sinabing masungit. Sabi ko, mahal na prinsipe. Bungis-ngis pa ni Aliyah sa harapan ni Dexter. Don't smile at me like that. Ang pangit mong tingnan. Parang natatawa pa nitong sambit. Napakurap-kurap na lamang sa inis at hiya si Aliyah, pero hindi niya napigilang mapangiti pa rin ng kaunti. Grabe naman sa pangit, Chef. Cute naman akong tingnan sa salamin ah. Cute? San banda? Umiling ito pero halatang pinipigilan lang ang mapangiti. Habang umaandar na ang kotse, nakatuon pa rin ang mga mata ni Aliyah sa bintana. Kinakabahan pa rin siya kahit pa parang nagiging mas kalmado si Dexter kesa noong una niya itong makaharap. Ilang saglit pa ay napahinto ang kotse at narating na nila ang palengke. Supervisor Liza, talk to me. Ha? Bakit po? May mali po ba akong ginawa? She said something strange. Anong strange po? Yung mukha ko po ba? Pagkatao ko? No. She said you're different. Kakaiba? In bad way o good way, Chef? Bahagyang napangisi si Dexter, yung tipid ng ngiti na bihira lamang kay Dexter makita. I think. Good, apparently. Sabi niya, kahit lagi kitang sinisermonan, kahit anong sabihin ko, nakangiti ka pa rin. I think that's weird for a woman like you. Napataas siya ng kilay. Sa sandaling yun ay nagtama ang mga mata nila. Mabigat pero malambot ang tingin ni Dexter kay Aliyah at para sa unang pagkakataon ay hindi iyon kaagad dinalikuran. Hindi na rin nakaimik si Aliyah, parang may kung anong humaplos sa dibdib niya. Kakaibang kaba. Kasi naman, Chef kahit kahit cold ka magsalita, hindi ka naman masamang tao. Cold? Am I that cold to everyone? The way I talk? Kuryosong tanong ni Dexter dito. Hindi naman po siguro. Baka ganyan ka lang siguro magsalita, Chef. Pero I think mabait ka naman po Enough with this nonsense talking. Mamamalengke muna tayo. Marami pa akong gustong bilhin para sa mga lulutuin ko. Pagkalipas ng ilang minuto ay nasa loob na sila ng palengke. Naging tahimik ang dalawa habang nag-iikot. Si Dexter ay seryosong napatingin sa mga gulay at karne. Si Aliyah naman ay sumusunod na parang bata sa kanya. Nabili naman nila ang mga kinakailangan ni Dexter sa restaurant hanggang umuwi na ang dalawa sa kanilang mga bahay.
Lumipas ang maraming araw, unti-unti nang nakikilala ni Dexter si Aliyah, hindi bilang dishwasher lang, kundi bilang isang taong may kakaibang presensyang dala sa kanya. Naiintindihan niyang likas na talaga sa dalaga ang makabasag ng pinggan at baso. Hindi na bago kay Dexter ang makakita ng mga platong basag kapag si Aliyah ang may hawak. Pero imbis na uminit ang ulo gaya ng dati, ay mabilis nang kumalma si Dexter. Sa halip na sermonan ay tinuturuan na lang niya ito. "Lola, baka gabihin po ako ng uwi ngayon ha. Full shift ko po kasi. Maraming dadagsa na customer mamaya dito sa restaurant na pinagtatrabahuan ko." Paalam ni Aliyah sa lola sa gitna ng pag-uusap nila sa telepono. Ay nako apo, sige lang. Basta mag-iingat ka ha. At huwag mong bibiglain ang katawan mo. Kung pagod ka na ay magpahinga ka. Hindi naman basta-basta ang trabaho dyan sa restaurant. Napabuntong hininga si Aliyah habang nakatingin sa kalsadang tumatakbo ang mga jeep. "Opo lola, kaya ko pa naman po. Promise. Tsaka mabait naman po yung mga kasama ko. Kahit minsan masungit yung chef namin." Matapos ang tawag nilang maglola ay bumalik na sa loob ng restaurant si Aliyah para makapaghugas na ulit ng pinggan. Aliyah, saan ka nang galing? Dami nang hugasin oh. Bilisan mo. Kapag ikaw nakita ni chef, lagot ka talaga. Parang nananakot pang sambit ni Marco dito. "Ano ba yan? Heto na nga oh, maghuhugas na." Sagot niya at mabilis na nag-apron at lumapit sa lababo. Hindi niya alam na mula pa sa likod, may tahimik na nakamasid sa kanya. Si Dexter, nakasandal sa pader na parang nagmamasid sa isang bata. Tahimik siyang sumunod kay Aliyah mula sa kusina. Kunwari tumitingin lang ng stock sa shelves, pero ang totoo ay curious siya dito. Hindi niya alam kung bakit, pero mula ng unang araw pa lang ni Aliyah sa restaurant, parang may kung anong pamilyar sa presensya ng dalaga na hindi niya maipaliwanag. Habang abala si Aliyah sa paghuhugas, inangat niya ang manggas ng t-shirt niya hanggang siko para hindi mabasa. Napatigil si Dexter sa kanyang nakita. Kitang-kita niya ang birthmark sa braso ni Aliyah. Sa bahagi ng braso na madalas natatakpan, merong birthmark, isang maliit na hugis buwan. Napasinghap si Dexter at naramdaman ang paninikip ng kanyang hininga. Hindi siya pwedeng magkamali. Nakikita niya yun gabi-gabi sa alaala niya, ang kababata niyang si Katrina nooy nawala. 5 taong gulang pa lamang ay nawalay na sa kanya ang kababatang ito. Natatandaan niya pa, kaarawan din yun mismo ng kababata niya. Sa labas ng bahay ay naglalaro silang dalawa. Masaya ang lahat hanggang sa may pumaradang van sa tapat ng bahay. Akala ng mga magulang ni Katrina, mga bisita lang nila ang mga yun, ngunit sa sobrang bilis na nangyari ay nawala na si Katrina sa paningin nila. Naisakay na ito ng mga kidnappers sa van at hindi na nila nahabol. Aliyah. Mahina nitong boses. Napalapit siya ng bahagya. Hindi niya namalayan na halos nasa likod na niya si Aliyah. "Anak ng tipaklong, kayo po pala, chef. May kailangan po ba kayo? Bakit ganyan kayo makatingin?" Nag-aalilang tanong ni Aliyah habang patuloy ang pag-agos ng tubig sa mga plato. Pero hindi sumagot si Dexter. Nakatayo lang siya doon at hindi maipaliwanag ang lungkot na parabang sabay-sabay na bumabalik sa dibdib niya. Nakatingin lamang siya kay Aliyah. Chef, okay lang po ba kayo? Parang namumutla kayo." Hindi niya natapos ang sasabihin dahil bigla na lamang lumapit si Dexter. At bago pa makaiwas o makalayo si Aliyah, ay napayakap siya dito. Para kay Dexter, pakiramdam niya ay kasama na niya ulit ang kababata niyang matagal niyang iniisip na baka hindi na niya makikita. Kahit hindi pa sigurado, kahit hindi pa malinaw, para bang may bahagi sa puso niyang nagsasabing siya nga ito. Chef, anyari sa inyo? Ano po to? Bakit niyo po ako niyayakap?" Nagulat niyang tanong at halos hindi na makagalaw. Ilang saglit pa ang lumipas, kumawala rin si Dexter sa pagkakayakap niya rito. Sorry. Mabilis niyang iniwas ang tingin sa babae at bago pa makapagtanong ulit si Aliyah ay umalis siya at naiwan si Aliyah na tulala. Sa hapong yun, hindi na napakali si Dexter sa natuklasan tungkol sa bagong dishwasher na si Aliyah. Kaagad na siyang nagpunta sa lumang bahay ng kanyang lolo para sabihin ang nangyari.
Naparito ka. Tamlay ang mukha mo ngayon na po ah. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Dexter. Umupo siya sa upuang kaharap ng kanyang lolo at ramdam na ramdam niya ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib. Lo, may nakita po ko. Isang birthmark. Yung birthmark ni Katrina. I saw it. Pareho lolo. Parehong pareho. Napadilat si Lolo Ernesto sa kanyang narinig mula sa mismong apo niya. Ilang taon na rin noong napag-usapan nila ang tungkol sa birthmark ni Katrina. Anong ibig mong sabihin na po? Makita mo? Kanino? Sa isang empleyado namin sa restaurant, Lo. Bagong dishwasher namin, si Aliyah. Alam nating lahat na ang hugis buwan ay natatangi lamang, Lo. Hindi ako pwede magkamali. Yung hugis buwan sa braso niya, yun mismo. Hindi kaya nawawalan tagapagmana ng kaibigan niyo ay si Aliyah. Siya ang kababata ko, Lo. Natahimik si Don Ernesto. Maya-maya ay humugot ito ng malalim na hininga at tumayo. Lumapit ito sa apong naguguluhan at marahang pinatong ang dalawang kamay sa balikat ni Dexter. Dexter, ilang beses na tayong umasa na makikita pa natin si Katrina. Ilang beses na rin tayong nabigo. Baka, hindi ito katulad ng dati, Lo. Hindi naman ganito katindi ang nararamdaman ko noon. Kanina, nung niyakap ko siya, iba talagang naramdaman ko. Parang si Katrina talaga ang kayakap ko. Kung totoong iniisip mo, kung siya nga si Katrina, magpa-DNA test tayo, Apo. That's the only way para mapatunayan natin na siya nga ang tagapagmana ng matalik niyong kaibigan, Lo. Apo, kaya mo bang kausapin ang sinasabi mong si Aliyah at sabihin siya ay isang tagapagmana? Baka mabigla siya, Dexter. Maaari ring isipin niyang nababaliw ka. Paano mo ipapaliwanag sa kanyang lahat ng yan nang hindi siya matatakot o masasaktan? Hindi muna nakasagot si Dexter. Napatingin na lamang siya sa lumang larawan nilang dalawa ni Katrina na nakangiti. Hindi ko pa alam, Lo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Alam kong matatakot pero siya ang tipo na papakinggan ako. Alam kong maiintindihan yun ni Aliyah. Dexter, Apo, kung siya man si Katrina, malaking pagbabago yun sa buhay niya. Isang buhay na hindi niya alam na sa kanya pala. May pamilya siyang matagal nang nagluluksa at naghihintay. May ari-ari ang nakapangalan na dapat ay sa kanya. May pangalan siyang matagal nang nawawala. Pero may pamilya na rin siyang kinikilala ngayon. Nasa kanya pa rin ang huling desisyon kung papayag siya sa DNA test. Pinalipas na muna ni Dexter ang isang linggo bago kausapin si Aliyah. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Paulit-ulit na iniisip kung paano sasabihin ng totoo sa dalaga at kung paano niya ito mahihikayat na magpa-DNA test nang hindi natatakot o nasasaktan. Aliyah! Tawag ka ni Chef. Nasa kusina siya nagluluto. Puntahan mo raw. Napakunot ang noo ni Aliyah habang pinupunasan ng kamay niyang basa pa sa sabon. Ha? Ako? Bakit na naman daw? Ano naman bang ginawa kong mali? Hindi ko alam eh. Basta sabi niya ikaw daw. Ayusin mo nga yung buhok mo. Baka pagalitan ka pag nakita niyang kalat-kalat ng buhok mo. Tukso ni Marco sabay tawa. Sinigurado muna ni Aliyah na maayos ang sarili niya bago pumasok ng kusina ni Dexter. Pagpasok niya pa lang ay nakatayo na si Dexter sa pintuan na para bang hinihintay siya. Chef, sabi po ni Marco, pinapatawag niya raw po ako. Dahan-dahang tumigil sa paghahalo ng niluluto si Dexter. Ibinalik niya muna ang sandok sa gilid sa kamarahang humarap. May kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Mukhang parang may gustong sabihin at mukhang seryoso. Aliyah, kailangan natin mag-usap. Napalunok si Aliyah. Ano po bang problema, Chef? May nagawa po ba akong mali? Kung hugasin po ulit yon, pasensya na. Umiling si Dexter. Hindi, wala kang nagawang mali. Pero may kailangan kang malaman sa pagkatao mo. Po? Chef, kinakabahan naman po ako sa sasabihin niyo. Huminga ng malalim si Dexter sa sandaling yun. Doon lang niya napagtanto na wala ng atrasan dahil nasa harapan niya na si Aliyah. Tungkol to sa pagkatao mo, Aliyah. Tungkol sa isang taong matagal na naming hinahanap. Tell me, Aliyah, are you adopted? Nanlaki ang mga mata ni Aliyah. Ha? Ako? Hinahanap? Chef, hindi ko po kayo maintindihan. Ato po, hindi ko po tunay na lola si Lola Andeng.
Natagpuan niya lang daw po ako sa baybayin noon. Maliit pa ako. Kamuntikan na nga raw po ako mamatay nung matagpuan niya ako, Chef eh. Dahan-dahang lumapit si Dexter. Hawak niya ang lumang litrato nila ni Katrina. That explains it, Aliyah. Here, may ipapakita ako sa'yo. At sana pakinggan mo ko ng buo. Please don't hate me for this. I just want you to know the truth. Napatitig si Aliyah sa kanya. Hindi niya alam kung bakit unti-unting bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Look at the picture carefully, Aliyah. May nakikita ka bang kawig? Bakit? Bakit may litrato ka ng batang kamukha ko? Dahil siya ang kababata ko. Ang batang yan, ang pangalan niya ay Katrina. Siya ang anak na matalik na kaibigan ni Lolo Ernesto. At ang batang yan, Aliyah, nawawala na. 5 taong kulang pa lang kami. Hindi kaagad nakapagsalita si Aliyah. Parang dahan-dahang humigpit ang dibdib niya habang pinagmamasdan ng litrato. Yung ngiti ng batang babae, yung mata, pati yung pagkabilog ng mukha nito. Kamukha niya talaga. Chef, anong ibig mong sabihin? Kamukha ko lang naman siguro. Maraming tao ang magkamukha, di ba? Umiling si Dexter. Hindi lang kamukha, Aliyah. Yung birthmark mo sa braso mo. Yung hugas buwan. Yun ang birthmark ni Katrina. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mapakali mula nung makita ko yun. Lalong kumabog ang puso ni Aliyah. Para siyang nilalamig pero pinagpapawisan. Para bang lahat ng kinamulatan niyang buhay, kasama ang lola anding niya, ang simpleng tahanang tinuring niyang mundo, ay biglang nag-iba ng takbo sa oras na yun. Chef naman, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko po alam tong mga bagay na to eh. Paano kayo nakakasigurong ako nga yung batang yan? Paano kung nagkakamali lang kayo? Hindi ko sinasabing sigurado ako, Aliyah. Pero gusto kong malaman mo ang totoo. Ayoko mag-assume. Ayoko ring guloy ng buhay mo nang walang patunay. Chef, huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. Kaya hihingi ako ng isang bagay. Sana mapagbigyan mo ako. Let's do a DNA test. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah at napaatras na lamang sa kanyang kinatatayuan. DNA test? Chef, hindi yan basta-basta. Nakita ni Dexter ang panginginig ng mga daliri niya, kaya hindi na niya naituloy ang dapat sanay hakbang niya palapit dito. Hindi kita pinipilit, Aliyah. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang, kung may kahit 1% na posibleng ikaw si Katrina. Gusto kong malaman natin, nang sabay. Chef, pwede bang bigyan niyo muna ako ng oras? I just need time to think. Sana maintindihan niyo. Of course, Aliyah. I know you needed time. I understand. I won't force you. Maaga namang umuwi ng bahay si Aliyah. Pagka-uwi niya, iniyakap niya ang kanyang lola anding. Pagpasok ni Aliyah sa bahay ay hindi nila napigilan ng sarili. Niyakap niya ng mahigpit si Lola Anding, parang batang takot na baka mawala ang tanging taong meron siya sa mundo. Apo, bakit parang ang bigat-bigat ng dibdib mo? May nangyari ba sa'yo sa trabaho? Napahigpit lalo ang yakap ni Aliyah, parang doon siya humuhugot ng lakas. Hindi siya kaagad sumagot, pinipilit niyang buuin ang mga salita. Nang lumuwag ang yakap niya ay dahan-dahan siyang lumayo at tiningnan ng lola niya sa mata. Kung sakaling makita kong tunay kong pamilya, anong gagawin mo? Natigilan si Lola Andeng sa tanong ni Aliyah. Apo, bakit mo naman naitanong yan bigla? Napakagatlabi si Aliyah saka umiwas ng tingin. May sinabi si Chef Dexter sa akin. May ipinakita siyang litrato. Marami raw kaming pagkakahawig ng batang nawawala noon. At sabi pa niya, baka raw ako yun. Napatigil si Lola Anding at naupo ng dahan-dahan sa tabi niya na parabang nanghina ang tuhod nito. Tahimik lamang na naghihintay ng sagot si Aliyah habang nanginginig ang kamay nito sa sobrang takot sa maaaring tong marinig. Hinatak naman ni Lola Anding ang kamay niya at ipinatong sa sarili niyang palad. Aliyah, mula ng araw na natagpuan kita sa tabing dagat, alam kong darating ang sandaling to na may maghahanap sa'yo na baka isang araw matanong mo ko kung handa ba akong mawala ka.
Dahan-dahang tumulo ang luha ni Lola Andeng habang hawak si Aliyah na parabang isang mamahaling bagay na ayaw niyang mabitawan. Lola naman eh! Mahina nitong sambit. Aliyah, apo, kung makita mo man ang tunay mong pamilya, hindi kita pipigilan. Hindi kita ikukulong dito at mas lalong hindi kita ipagdadamot. Tunay na anak ang turing ko sa iyo at karapatan mong malaman kung sino ka. Napaluha na rin si Aliyah. Hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Akala niya ay magagalit ito. Akala niya ay masasaktan at maiiwasan ang usapan. Pero imbis na magreklamo, tinanggap niya ang narinig niya. Pero sana Aliyah, kahit anong mangyari, huwag mo kong iiwan. Huwag mo kong kakalimutan. Kahit hindi kita anak sa dugo, ikaw ang anak ng puso ko. Alam na alam mo yan. Hindi na rin napigilan ni Aliyah ang pag-iyak. Napayakap siya kay Lola Andeng at humagulhol na parang batang walang ibang alam kung hindi ang takot na mawalan. La, syempre naman. Hindi kita iiwan, no? Hindi ko po kaya. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang lola ko. Ikaw pa rin ang tanging pamilya ko. Lunes, nang maagang pumasok si Aliyah sa trabaho, buong magdamag siyang nag-isip, umiyak, huminga ng malalim at saka muling umiyak. Pero sa dulo ay iisa lang ang naging malinaw sa kanya. Handa na siya. Handa na siyang malaman ang totoo kahit pagaano ito kasakit at kahit gaano pa ito kabigat. Pagdating niya sa restaurant ay halos sabay silang nakarating ni Dexter. Nauna itong nagsalita sa kanya at halatang kinakabahan pa. Aliyah, pwede ba kita makausap? Sandali lang. Ayoko kang pilitin pero... Chef, pumapayag na ako. Pumapayag na ako magpa-DNA test. Nagulat at napatigil si Dexter. Parang siya kaagad ay hindi agad makapaniwala sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae. Ano? Tama bang narinig ko? Pumapayag ka na? Huminga ng malalim si Aliyah. Pinahid niya ang bahagyang luha bago magsalita. Pumapayag na ako magpa-DNA test. Kung ito lang ang paraan para malaman natin ang totoo, gagawin ko. Napakurap si Dexter at kung hindi lang dahil sa pagpipigil, baka niyakap niya na ito sa sobrang gaan na nararamdaman niya. Kitang-kita sa mukha niya na nabunutan siya ng tinik. I don't know what to say, Aliyah. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin yun. Pero hindi pa tapos si Aliyah sa pagsasalita. Humarap siya ng diretso dito. Nilakasan ng loob at tiningnan si Dexter ng buong katatagan. Pero may hihilingin ako. Ano yun? Kapag lumabas ang resulta, ano man ang makita natin, huwag mong kalimutan na may lola akong umaruga sa akin sa buong buhay ko. At hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko iiwan ang lola anding ko. Nakaramdam si Dexter ng bigat sa sinabi nito. Bigat na may kasama ring respeto. Hindi ko kukuloy ng buhay mo. Kung si Lola Anding ang pamilya mo, rerespetuhin ko yun. Kung ako man ang tatay mo, hindi ko ipipilit ang sarili ko. Hayaan mo kung ako ang lalapit sa iyo ng daan-daan. Napayuko si Aliyah, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa nasa pagitan siya ng dalawang mundong parehong mahalaga sa kanya. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya umiwas sa katotohanan. Sige chef, gawin natin ang DNA test. Anito, wala na rin silang sinayang na oras. Kaagad na nagpa-DNA test si Aliyah. Wala na rin siyang sinayang na panahon. Pagkatapos ng shift nila ay kaagad silang sumakay sa kotse ni Dexter at nagtungo sa ospital na inirekomenda ng abogado nito. Pareho silang kinakabahan. Pareho ring hindi alam ang susunod na mangyayari. Basta, ang alam lang nila ay lalabas ang katotohanan. Pagdating nila ay inisikaso na ang lahat ng mga kailangan at naiproseso na ang lahat. Nang tatawagin na sila ng doktor, nauna si Dexter para magbigay ng sample. Pagkatapos ay si Aliyah naman. The result will be out in 5 working days. Tatawagan na lang po namin ng representative para i-inform kayo. Ako na po tatanggap ng tawag, Dok. Tumango rin si Aliyah at sumang-ayon kay Dexter. Paglabas nila sa ospital ay naglakad silang dalawa papunta sa kotse na parehong kinakabahan at hindi alam kung paano uumpisahan ang usapan. Maya-maya pa ay dahan-dahang nagsalita si Dexter.
Aliyah, gusto kong maramdaman mo na hindi kita isasakripisyo sa prosesong to. Wala kang dapat ikatakot. Kapag totoo mang ikaw ang tagapagmana ng kaibigan ni Lolo, tandaan mong walang magbabago. Natatakot pa rin ako, Chef. Natatakot ako sa magiging resulta. At natatakot ako sa mga maaaring magbago. Huminto si Dexter sa paglalakad at tiningnan siya ng diretso. Ano man ang lumabas, walang magbabago. Hindi ko rin haayaang may mang-istorbo sa buhay mo. Ikaw ang magdedesisyon kung paano mo haharapin ang magiging totoo sa pagkatao mo. Salamat po, Chef. Sana nga'y maging maayos din ang lahat. Makalipas ang 3 araw, lumabas na ang resulta ng DNA test. Nakatanggap si Dexter ng tawag kaya kaagad niyang kinuha ang dokumento. Isinama rin niya sina Aliyah at ang kanyang lola papunta sa mansyon nila. Nandun silang lahat, handang harapin ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Aliyah. The results are here. Are you ready, Aliyah? Dahan-dahang tumango si Aliyah kahit halata ang panginginig ng kanyang mga kamay. Lumapit si Lola Andeng at hinawakan ng balikat ng apo na nagbigay ng lakas sa kanyang loob. Apo, nandito lang ako. Ano man yan hindi kita iiwan. Huminga ng malalim si Dexter sa kamarahang binuksan ng envelope. Tahimik lamang ang buong silid, walang gustong magsalita. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang pag-angat ng papel mula sa loob ng envelope. Unti-unti niyang inilabas ang resulta. Napalunok si Aliyah at napakapit sa laylayan ng kanyang damit at halos hindi makatingin. I knew it. Lolo, she's really Katrina. It was really you all along. Halos maiyak na sambit ni Dexter. Walang paligoy-ligoy na niyakap kaagad ni Dexter si Aliyah. Sa tagal ng mga taon na hindi sila nagkita, sa tagal ng panahong pinilit niyang hanapin ang nawawalang kababata niya. Chef, ibig sabihin, ako ang nawawalang kababata ninyo? Ang tagapagmana ng kaibigan ng lolo mo? Paano po? Naguguluhang tanong ni Aliyah na tipong hindi niya alam ang gagawin. Apo, hayaan mo ako magpaliwanag. Mabigat man ang bawat hakbang ng paglalakad ni Lolo Ernesto habang papalpit kay Aliyah. Kita sa mga mata nito ang pag-asang matagal nang nanlalamig sa puso niya, lalo na't natupad niya ang hiling ng kanyang matalik na kaibigan. Iya, nung bata ka pa, nung mismong kaarawan mo, dun ka nawala sa pamilya mo. Masaya dapat ang araw na yun dahil kaarawan mo. Lahat kami handang-handa sa selebrasyon, lalong-lalo na ang lolo mo. May mga bisita, regalo, at maraming pagkain noon kinatuwa mo. Masigla ka pa nga tumatakbo sa hardin, hanggang sa bigla ka nawala sa amin dahil sa puting van inakala namin bisita ng ama mo. Napatakip si Aliyah sa bibig niya na halos hindi makahinga sa kanyang naririnig. Akala namin nagtatago ka lang, pero nang lumipas ang ilang minuto, 1 oras, 2 oras, doon na nagsimula ang kaba namin. Napatakip si Aliyah sa bibig niya. Hanggang sa may nakakita na maliit na tsinelas na iniwan sa likod ng mansyon, malapit sa pader. Nalaman namin may mga taong matagal nang may balak sa pamilya niyo. Mga taong naiinggit at ang mga taong gusto makiganti sa ama at ina mo. Sinamantala nila ang kasiyahan ng kaarawan mo. Kinuha ka nila dahil ang pag-asang magagapi nila kami sa pamamagitan mo. Kinidnap po ako? Bulong niya at halos hindi na marinig ang boses. Oo, Iya. Araw-araw kami naghahanap sa'yo. Palaging umiyak ang ina mo sa pagkawala mo. Naglabas pa kami ng malaking pabuya para lang mahanap ka. Kinausap namin ng pulis, mga private investigators, lahat ng posibleng makatulong. Pero para bang lumubog kami sa lupa. Walang nakakita, walang bakas ng katawan mo, walang kahit na ano. Hanggang sa tumigil ng mga private investigators. Pero hindi kami tumigil, lalo ng pamilya mo. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. Yan din siguro ang dahilan na po. Bata ka pa noon. At baka dahil sa trauma, nang matagpuan kita ay tinuring kitang sariling anak at apo. Pero kahit kailan, hindi inakalang ikaw palang batang hinahanap nila. Lumingon si Aliyah kay Lolo Ernesto. Kita ang pagkalitunto at bigat ng nararamdaman. Kung ganoon, matagal na pala akong hinahanap ng mga magulang ko. Nasaan na po ang ama't ina ko? They're on their way here, Aliyah. They can't believe that we found you.
Matagal din bago tuluyang gumaling si tita sa depression niya nung nawala ka. But with the help of the therapist, gumaling si tita. Napahawak si Aliyah sa dibdib niya. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Hindi niya inisip na may mga magulang pala siyang buong buhay na nagdusa dahil sa pagkawala niya. May ama't ina pala siyang araw-araw na umaasa, umiiyak at naghihintay para sa kanya. Hindi pa man siya nakakabawi ng hinga, biglang bumukas ang malaking pinto sa sala. "Katrina! Diyos ko!" Bumulaga ang isang babae na pumasok sa pintuan. Bahagyang nanginginig ang mga kamay nitong nakatakip sa bibig na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Namutla ang mukha nito, ngunit punong-puno ng pag-asang halos hindi na kinaya ng puso nitong iwanan. Sa likod niya ay may isang lalaking mabilis na lumapit. Mahigpit ang hawak sa door frame na para bang yun lang ang pumipigil sa pagbagsak niya. Anak, ikaw na ba talaga yan? Bulong nito na halos maputol na ang boses. Hindi na nakaimik si Aliyah, nanigas ang katawan niya. Hindi alam kung tatakbo ba siya palayo o sasalubong. Pero nang makita niya ang mga mata nilang nananamik, parang biglang bumigay ang lahat ng lakas niya. "Katrina! Anak ko! Ikaw nga ba talaga yan?" Umuso dito ng dahan-dahan, parang natatakot pa na baka kaagad siyang maglaho pag lumapit ng mabilis. Hindi na rin ito nakapagpigil. Mabilis siyang tumakbo at kagad na niyakap si Aliyah ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pangungulila at paghilom. Nang maramdaman ni Aliyah ang init ng yakap na yon, parang biglang nanumbalik ang isang piraso ng sarili niya na matagal nang nawawala. Nanginig ang tuhod niya at napahagulhol siya ng walang kontrol. "Ikaw na po ba ang mama ko?" Mahinang tanong niya, halos pabulong lang, ngunit sapat para mas lalong humigpit ang yakap sa kanya. Sumunod na lumapit ang kanyang ama. Mabigat ang bawat hakbang nito. Nangingilid ang luha at nang tuluyan niyang maabot ang anak ay sabay nilang niyakap si Aliyah. Isang pamilyang binuo muli matapos ang mga taon ng sakit at pagkawala. "Pero nasan po ang lolo ko? Bakit wala po siya dito?" Napatigil silang lahat sa naging tanong ni Aliyah. Maski si Dexter ay napahinto din. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Aliyah, kailangan kong sabihin sa'yo na namatay na ang lolo mo. 2 taon na ang nakalipas. Hindi ka na nakita ang uling pagkikita niyo ng mga magulang mo. Nanlaki ang mga mata ni Aliyah sa narinig, para bang biglang huminto ang oras sa paligid niya. Ang dami niyang gustong itanong, ang dami niyang gustong sabihin, sana ay nandyan siya. Pero wala siyang lakas at walang salita. "Ano? Wala ng lolo ko?" Alam ko mahirap tanggapin. Pero kahit na wala siya, nariyan pa rin ang alaala at pagmamahal niya sa'yo. Napayakap na lamang siya muli sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila ng pagkawala ng lolo niya, naramdaman niya ang init at pagmamahal na matagal niyang hinahanap. Isang pamilyang buo sa kabila ng lahat. Muling napahinga si Aliyah kahit bahagya lamang. Alam niyang marami pa siyang kailangang harapin, marami pang tanong na sasagutin. Pero sa sandaling yun ay nakaramdam siya ng kaunting kapayapaan dahil sa wakas ay nalinaw na ang lahat. "Hanggang ngayon po, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Lalo na may sarili na akong pamilya. May nanay, tatay, at kayo, Lola Andeng. Kahit pa man nawala na si Lolo, hindi ko siya nakita. Ramdam kong masaya siya ngayon." Pinahid ni Aliyah ang sariling luha niya sa kamuling niyakap ang kanyang mga magulang. "Anak, Katrina, ngayon nandito ka na. Hindi ka na mawawalay sa amin. Tandaan mo, palagi nandito kami, okay?" Ano po, pwede po bang Aliyah na lang po? Mas nasanay po kasi ako dun, May. Nakakamiss ang pagtawag mo sa akin ng maanak. Kahit nung bata ka pa, yan ang tawag mo sa akin. Salamat anak ha, dahil nandito ka pa. Siya nga po pala, pwede po bang kasama natin si Lola Andeng? Ako na lang po kasi ang meron siya. Mahinang pakiusap ni Aliyah sa ina. "Anak, syempre naman, si Lola Andeng ang nagpalaki at nag-aruga sa'yo. Hindi kami makapagpapasalamat ng sapat sa ginawa niya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka namin muling makikita." Tumango naman si Robert at sang-ayon sa sinabi ng asawa.
Malugod naming tinatanggap si Aling Andeng sa pamilya. Isa siyang biyayang hindi namin makakalimutan. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa anak namin. Ay nako, huwag niyo akong pasalamatan. Basta, masaya ako na nahanap niyo ang anak ninyo. At masaya ako na nakita kong buo na ulit ang pamilya niya. Lumapit si Dexter sa tabi ni Aliyah. Tito, tita, salamat din po sa pagtanggap niyo kay Aliyah. Hindi ko po inakala na darating ang araw na to. Dexter, iho, salamat sa iyo ha. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin makikita ulit ang anak namin. Hindi namin makakalimutan ang tulong mo. Tama ang tita mo. Karapat-dapat kang pasalamatan. Isa ka mabuting tao, iho. Namula ang tenga ni Dexter, halatang hindi sanay mapuri, kaya kaagad na umiwas ito ng tingin. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi nagtagal, napuno ang mansyon ng kasiyahan na hindi tulad noon. Nagpasya si Christine na maghanda ng simpleng salo-salo upang ipagdiwang ang muling pagbabalik ng anak nila. Nagtagpo-tagpo ang mga taong minsang pinaghiwalay ng trahedya. Ngayon ay magkakasamang nakaupo sa isang hapagkainan na puno ng pagmamahal at pag-asa. Habang pinapanood ni Aliyah ang pamilya sa paligid niya, ang mga magulang niyang minsang nawala. Si Lola Andeng na naging sandalan niya sa lahat, at si Dexter na hindi sumuko sa paghahanap. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam na ramdam niyang tibok ng pusong ngayon lang ulit kumumpleto. Ganito pala ang pakiramdam na may tunay na pamilya. Masaya ako para si Aliyah. Masaya ka ba sa mga nangyayari? Tanong ni Dexter sa kanya na may kakaibang titig. Oo naman. Salamat ah. Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Oo na, alam ko na, natatawa ka siguro no? Dishwasher kasi ako. Silly as ever. Hindi. I'm just happy for you. At alam mo ba kung anong pinangako mo sa akin nung mga bata pa tayo? Biglang nakaramdam ng kaba si Aliyah sa sinabing Dexter. Baka kung ano pa yun na naging pangako niya nung mga bata pa sila. Ha? Wala na ako matanda. Hindi na rin pinatapos ni Dexter si Aliyah na magsalita. Bagkus ay inunahan na niya ito. Nasabi mo sa akin na tayo lang dapat. Na dapat sa paglaki mo, akong pakakasalan mo. Ha? Namula lamang ang pisngi ni Aliyah. Ramdam niya kaagad ang pag-init ng buong mukha niya mula noo hanggang batok. Para siyang batang nahuling may ginagawang kalokohan. Pero ang totoo'y wala naman. You promised me that thing. Ha? Ano ba, Chef? Bata pa tayo noon. Kung ano-ano lang ang pinagsasabi natin. Relax, Aliyah. Hindi naman kita pinipilit. Hindi ko rin naman sinabi na ngayon din dapat mangyari yun. Lumapit siya ng kaunti rito. Halos marinig na ni Aliyah ang tibok ng puso niya dahil kinakabahan siya. Gusto ko lang ipaalala mo na kahit matagal ka nawala, hindi ka nawala sa isip ko. And now that you're here, I want to do things right. Napakagatlabi si Aliyah at hindi na alam kung saan patitingin. Ano bang pinagsasabi mo, Chef? Una sa lahat, hindi ka na dishwasher lang sa paningin ko. At kahit kailan, hindi ka naging lang. Because I saw something different from you. Even the people at the restaurant, saksi sila sa'yo. Bahagya niyang kinuha ang kamay ni Aliyah ng marahan at hinawakan ito ng mahigpit. At pangalawa, hindi kita kailanman hahayaang mag-isa ulit. Now that you're here, you can't escape from me. Pero hindi kita mamadaliin. Just to make things clear, liligawan na muna kita. Ha? Hindi pa rin kita get, Chef. Silly as ever. Gusto ko lang sabihin na manliligaw ako. Pero sa tamang paraan, para mapasagot na kita agad. At syempre, manliligaw din ako sa mama at papa mo. At kay Lola Andeng. Paano kung hindi kita payagan? Well, I'm a man who never gives up. Hindi ako susuko ng basta lang. Hindi naman minamadali ang pag-ibig, di ba? Basta nandito lang ako hanggang sanda ka na. Lumipas ang ilang araw matapos malaman ang katotohanan sa pagkatao ni Aliyah at ang tapat na pag-amin ni Dexter ay marami nang nagbago. Sa isang engranding press conference na inayos ng pamilya niya, tuluyang ipinakilala si Aliyah Fernandez bilang nag-iisang tagapagmana ng Fernandez Corporation at ang bagong business partner ng The Familia Ramirez. Mula sa simpleng babaeng nagtatrabaho bilang dishwasher, ngayon ay nakatayo siya sa gitna para magpakilala. Pero sa likod ng lahat ng yun, ay ramdam pa rin niyang naghahalo ang kaba at responsibilidad sa dibdib niya.
Sa kabila ng press conference, nasa gilid lang ng venue si Dexter. Hindi niya alintana ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mahalaga ay nandun siya para kay Aliyah. Pagkatapos ng press conference, dumiretso si Aliyah sa isang tahimik na hallway sa likod ng venue. Doon niya nakita si Dexter na nakasandal sa pader na parabang matagal nang hinihintay siya. "Chef, napanood mo ba yung press conference?" Mahinang tanong niya. Lumapit si Dexter sa kanya at dahan-dahan siyang tiningnan na may paghanga. I saw everything. And you are awesome. Proud ako sa'yo. Hindi ko alam kung kakayanin ko to, Dexter. Bigla-bigla, ako na raw ang tagapagmana. Ako na raw dapat ang harap sa shareholders. Tapos business partner pa ako ng Ramirez. Parang ang bigat. Sobrang bilis lang ng mga pangyayari. I know you can do it. Besides, nandito lang naman ako. Matagal nang mag-business partners ang lolo natin. And I know we can do our positions right. Simula nang mangyari ang conference at naipakilala na si Aliyah sa publiko, hindi pa rin nagbago ang tingin ng mga naging kaibigan niya sa restaurant nung naging dishwasher siya. Sa kabila ng kanyang posisyon bilang president at tagapagmana ng Fernandez Corporation, nanatiling mabait at mapagkumbaba si Aliyah. Grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na isa ka palang tagapagmana, Aliyah. Manghang sabi ni Marco. Gulat nga kaming lahat eh. Ginulat mo talaga kaming lahat. Grabe ka, Aliyah. Pero anong status niyo ni Chef? Parang gusto ka niya eh. Manhid-manhidan lang yan si Sir pero araw-araw kanya kinakamusta sa amin. Natatawa pa si Sasha sa pagkwento. Oo nga eh. Minsan nga hinahanap ka niya kahit wala naman tayong kailangan pag-usapan. Sabay kindat nito. Namula tuloy si Aliyah. Ano ba kayo? Sobra naman kayo kung makapag-imbento. Mahina niyang sagot pero halatang may kilig sa boses niya. Hoy! Hindi yun imbento, Aliyah, no? Kahit tignan mo pa ang CCTV camera. Inlababo yang si Sir sa'yo. Hindi niya nga magawang magalit sa'yo eh. Hindi ko alam pero nabanggit niya nga sa akin na Pabiting ka naman, girl! Since magkababata naman kami, ipagpapatuloy niya daw yung panliligaw niya sa akin. Ganon. Parang mga bata sina Jane, Sasha at Marco kung magtili. Para lang silang nanonood ng teleserye. Kasalan na agad yan! Halos mapasigaw si Marco habang napapahampas sa balikat ni Sasha. May hidden romance na palang nagaganap! Tuwang-tuwa pa itong tumatalon-talon. But believe me, Aliyah, ang swerte mo kay Chef ha. Tahimik at mukhang masungit lang yan. Pero mabait at swerte ka sa kanya. Tama nga kayo. Ang buti nga ni Sir eh, kaya binigyan ko siya ng chance na mas makilala siya at makilala niya ako. Ano ba yan? Tigilan niyo na nga ako. Mas mabuti pang tulungan niyo na lang ako. May ipapamigay akong pagkain sa buong staff dito sa restaurant. At saka may favor sana ako. Kung okay sa inyo, mamimigay din sana tayo ng pagkain sa mga bata sa lansangan. O kahit sino pang masalubong nating nangangailangan. Ay oo, tutulong kami dyan. Mas masaya yan dahil napili mong tumulong sa kapwa, Miss Aliyah. Tara, kahit ngayong gabi lang. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa. At saka, bagay talaga kayo ni Chef niyan. Pareho kayo may mabuting puso. Maya-maya pa'y nagsimula silang magtipo ng mga pagkaing ipapamigay. Bawat isa sa kanila ay abala, ngunit halatang sabik sa gagawing pagtulong. Si Marco na ang nag-ayos ng mga lalagyan. Si Sasha ang nagbabalot ng mga pagkain, habang si Jane naman ay nag-aabot ng mga kagamitang kakailanganin nila. Nanatiling may puso si Aliyah sa kabila ng lahat na nangyari sa buhay niya. Sa bawat pagsubok na pinagdaanan niya, mas pinili niyang tumulong. Kahit na nagtatrabaho pa siya sa restaurant, ay hindi niya kayang makita ang mga pagkaing nasasayang. Kaya tuwing may natitirang pagkain ay maingat niya itong tinatabi at ipinapamigay sa mga taong nasa lansangan, mga batang gutom, matatandang walang mauuwian at sino mang nangangailangan ng kaunting pag-asa. Unti-unti ay nakilala si Aliyah, hindi lang isang tagapagmana ng isang mayamang pamilya, kundi bilang babaeng may pusong handang magbigay kahit kapos. Dahil sa kabutihang ginawa niya, ay marami ang humanga sa kanya at isa na roon si Dexter. Palagi niya itong tinutulungan, ginagabayan at sinisigurong ligtas tuwing lumalabas para magbigay ng pagkain.
At habang lumilipas ang mga araw ay hindi na nila namalayan na mas lumalalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Pagkaraan ng isang buwan, natupad na ang matagal ng pangarap ni Aliyah ang makapagpatayo siya ng sarili niyang restaurant. Ngunit hindi yun basta restaurant, ito ay tahanan para sa mga taong minsan ay tinulungan niya sa lansangan. Isa-isa niyang kinuha ang mga ito bilang empleyado sa restaurant niya. Wala na talaga akong ibang mahihiling pa. Sobrang selang ng puso ko na makatulong. Biruin mo, chef, ang dishwasher na to, nakatulong ng marami sa kapwa. Masayang sambit niya. Nasa puso mo na talaga ang kabutihan, Aliyah. And that's what matter most. Oo nga eh, isang buwan na pala simula nung ipinatayo ko ang restaurant ko. At isang buwan na ako naliligaw sa'yo. Kailan mo pa ako sasagutin? Pagsingit pang tanong Dexter sa dalaga. Namula tuloy ang pisngi ni Aliyah at para bang biglang lumiit ang buong kusina. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tagal na niyang iniiwasang sagutin ang tanong na iyon. Chef naman, bulong niya sabay tingin kay Dexter na nakasandal pa sa counter. Lumapit si Dexter sa kanya pero hindi umatras si Aliyah. Sa halip ay nagtagpo pa ang kanilang mga mata at doon niya nakita ang tapat na pagmamahal sa mga mata nito. Ayaw naman kitang pilitin, Aliyah. Pero gusto ko lang marinig mula sa'yo. Di naman kita susukuan. Napabuntong hininga siya at bahagyang tumawa ng mahina, saka ibinaba ang tingin sa hawak niyang apron. Alam mo, chef, sa dami ng tumulong sa akin, sa dami ng dumaan sa buhay ko, ikaw yung hindi umalis. Ikaw yung lagi kong katabi, kahit hindi ko hinihingi. Kaya, oo. Nagulat si Dexter sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na sasagutin na siya ng dalaga at lalong hindi niya inaasahang maririnig ang pinaka-aasam niyang salita. Oo. Oo, chef. Oo na, sinasagot na kita. Hindi napigilan ni Dexter ang mapangiti hanggang abot langit ng ngiti. Lumapit siya ng mas malapit sa kaniyakap na mahigpit ang dalaga. Salamat, Aliyah. Matagal ko na talagang gustong marinig yan mula sa'yo. I could kiss you right now. You can kiss me, Dexter. Pinapayagan kita. Nahihiya pang sambit nito. Hindi rin nagdalawang isip si Dexter. Hinalikan niya ng buong pagmamahal si Aliyah. Marahan at malumanay. Nang maramdaman niyang gumanti si Aliyah ng may parehong init at kabog ng damdamin, mas lalo niya itong hinawakan ng mas maingat na parang isang bagay na matagal na niyang pinangarap, ngunit ngayon lang niya tuluyang nahawakan. Pagkatapos ng ilang sandali, ay marahang kumalas si Dexter. Hinawakan niya magkabilang pisngi ni Aliyah. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Thank you, Dexter. Panatag ang puso ko dahil ikaw ang pinipili nito. At gusto ko, sa pagtanda ko, ikaw ang kasama ko. Tayong dalawa. Kahit pa naman noong mga bata pa tayo. It was always you, Aliyah. Wala akong ibang mamahalin kundi ikaw lang. Ang swerte ko lang dahil hindi ako pinabayaan ng Diyos. Alam niyang sa'yo pa rin ako uuwi at sa'yo lang. Tama ngang sigad ng puso ko na ikaw lang din ang mamahalin ko. Naging opisyal na magkasintahan sina Dexter at Aliyah. Lumipas pa ang isang buwan ay mas naging malapit ang mga pamilya nila sa isa't isa. Nalalapit na ang kaarawan ni Aliyah at abala ang dalawang pamilya sa paghahanda. Hindi alam ng dalaga na higit pa sa simpleng selebrasyon ng nag-aabang sa kanya. Si Dexter, palihim na nakikipagkita sa pamilya ni Aliyah upang planuhin ang isang sorpresang hindi niya malilimutan. Sa makalawa na palang kaarawan mo, anak. Mag-celebrate tayo? Kayo po, ma. Basta kumpleto lang tayo, okay na ako doon. Pwede rin po ba ako mag-request? Na sana mabigyan din natin ng mga pagkain ng tinutulungan ko sa lansangan. Pakiusap niya sa ina. Oo naman. Alam na namin ng lola anding mo yan, pati ng papa mo. Napangiti naman si Aliyah at yumakap sa ina. Mahal na mahal niya ang pamilya niya at mas lalo siyang nagpapasalamat dahil suportado nila ang mga munting hiling niya sa buhay. Mabilis lang din ang takbo ng mga araw. Sabado na, sumikat ang araw ng mas maliwanag pa kaysa sa karaniwan, para bang nakikisa sa espesyal na araw ni Aliyah. Maaga siyang nagising at paglabas niya sa kwarto ay sumalubong sa kanya ang munting dekorasyon sa sala. Mga puting bulaklak, simpleng banderitas at larawan nila ni Dexter mula pagkabata hanggang ngayon kasama ang pamilya. Ma, pa,
Nag-abala pa talaga kayo. Happy birthday, anak. Sa totoo lang, idea yan ni Dexter. Ang swerte mo sa boyfriend mo, anak. Ay siya nga pala, may lakad tayo mamaya ha. Yung mga bata sa lansangan. Mamimigay tayo sa kanila ng mga regalo. Ikaw na tong mag-birthday, ikaw pa tong namigay. Proud ako sa'yo, anak. Salamat po, ma. Sagot niya at niyakap ang ina. Bandang 3:00 ay namigay nga sila ng mga pagkain at regalo sa mga bata. Napili ni Aliyah na ang barangay nila Lola Andeng ang pamimigyan nila since malapit ang puso niya sa mga bata doon. Bandang 3:00 ng hapon ay nagsimula na silang mamigay ng pagkain at regalo. Pinili talaga ni Aliyah ang barangay kung saan nakatira si Lola Andeng dahil malapit ang puso niya sa mga bata roon. Dito siya lumaki, dito rin siya unang natutong tumulong sa iba. Pagdating nila ay sinalubong sila ng mga batang masayang naglalaro sa kalsada. Nang makita nila ang mga kahong dala ni na Aliyah at Dexter, mabilis silang nagtakbuhan palapit. Ate Ali! Ate Ali! May dala ka na namang pagkain? Napangiti si Aliyah habang inilalapag ang mga supot. Oo, pero ngayon may mga regalo din kayo ha. Birthday ko ngayon Kaya gusto kong kayong una kong makasama. Happy birthday po, Ate Aliyah! Salamat po talaga. Ate, pangarap ko po tong laruan na to noon pa. Salamat po. Ang bait-bait niyo po talaga. Kasi mabait din kayo sa akin. At mabait din kayo sa iba. Tsaka masaya ako na nakakapagpabahagi ako. Masaya ako makita kayo na masaya. Ate, promise, pag lumaki ako, tutulungan din kita mamigay. Gusto ko rin mapasaya ng iba. Napangiti si Dexter sa mga naririnig mula sa bata. Sabay tingin kay Aliyah na kitang-kita sa mata niyang lalo pa niya itong minahal. Salamat sa inyo mga bata. Ang saya ng ate Aliyah nyo kasi nandito kayo. Kuya Dexter, girlfriend niyo po ba si ate? Tanong nito na walang kaalam-alam. Andiyan na, hindi niyo pa lubusang naiintindihan ng mga ganito mga bagay. Kaya sa ngayon ay mag-focus muna kayo sa mga pagkain at maging masaya, okay? Yay! Sige po! Gusto namin ng cake ulit! Nilingon ni Aliyah ang kabuuan ng barangay. Kitang-kita sa mga mata nito na masaya sila para kay Aliyah. At napagtanto nilang walang nagbago kay Aliyah sa naging kilala nila noong mga bata pa. Salamat po sa inyong lahat. Lagi niyong tandaan na mahal ko kayo nandito. Mahal ka rin namin, ate! Habang pinapanood ni Dexter ang kasiyahang hatid ni Aliyah sa mga bata, lalo niyang napatunayan na tama ang pinili niyang babaeng makasama habang buhay. Pagkatapos nilang mamigay ng pagkain at regalo, hindi pa rin maalis ang saya sa mukha ng mga bata. Nagsisigawan pa sila habang tumatakbo pa palayo, hawak-hawak ang mga bagong laruan at pagkain. Napabuntong hininga si Aliyah na may ngiti sa labi. Ang sarap sa puso, ang saya nilang tingnan. Ito na yata ang pinakamasayang kaarawan ko. Tahimik lang si Dexter at dahan-dahan siyang lumapit dito. Aliyah. Napalingon naman si Aliyah sa direksyon niya. Sa unay, normal lang ang tingin nito. Ngunit nang makita niyang nanginginig ang kamay ni Dexter at unti-unting lumuhod, nanlaki kaagad ang mga mata niya. Dexter, anong gagawin mo? Nagsimula nang magsigawan ang mga bata at tao sa paligid, pati ang pamilya niya na parang kitang-kita na kaagad ang kilig sa kanilang mga muka. Wow, ate! Hala, nagpo-propose si Kuya Dexter kay ate! Sigaw pa ni Tina. Hinayaan lang ni Dexter na magsigawan ang lahat nang mabuksan ng maliit na kahon sa harapan ni Aliyah. Aliyah, mahal ko. Dito sa lugar na mismo na minahal ka. Gusto kong sabihin to. Sa bawat ngiti mo, sa bawat kabutihan mong hindi at sa lahat ng araw na ginusto ko mapalapit sa'yo. Napamahal ako sa'yo ng sobra. Bata pa lang tayo. Ikaw na ang sagot sa lahat ng panalangin ko. Kaya nang mahanap ka na namin, sobrang saya ko. At ngayong mismo sa kaarawan mo, maaari bang ako naman ang humiling? Aliyah, will you marry me? Sandaling tumigil ang mundo para kay Aliyah. Parang tumigil ang mundo niya dahil sa sobrang tuwa na nararamdaman. Dexter, oo, papakasalan kita. Napuno ng sigawan ng buong paligid. Naiyak pa si Lola Andeng nang masaksihan ng lahat ng yon at nagsipalakpakan ng ilang kapitbahay na nakakita sa eksena. Si Dexter naman ay mabilis na tumayo at niyakap si Aliyah ng mahigpit buong puso. I'm so happy for the both of you, anak. Sabit niya sa kanyang anak sa kaniyakap ito.
Ang nag-iisang anghel namin kakasal na rin sa wakas. Masaya ako para sa iyo, Apo. Sa inyong dalawa ni Dexter. Natupad na rin ang hiling ng matalik kong kaibigan. Ma, Pa, Lola Andeng, maraming salamat po. Tsaka salamat din po sa inyo, Lolo Ernesto. Dahil sa inyo, buo na ang pamilya ko. Masaya akong kasama ko kayo. Labis-labis pa ang saya na nararamdaman nilang lahat sa kaarawan ni Aliyah. Hindi may pagkakailang pinagpala ng Diyos si Aliyah na minsan lamang ay naging isang dishwasher. Mahal na mahal kita, Dexter. Salamat dahil hindi mo ako ginawang kalimutan. Kahit sobrang tagal nating nawalay sa isa't isa ng mga bata pa tayo. At mahal din kita, Aliyah. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Kahit sino ka pa. Dishwasher ka pa man isang tagapagmana. Lumipas ang mga panahon na ikasal din silang dalawa. Nagkaroon sila ng masayang pamilya kasama ang mga anak nila. Naging patunay ang buhay ni Aliyah na hindi kailanman nalilimitahan ng kung saan siya nagsimula, kung gaano siya nagpakatotoo, nagpakasipag at nagpakatatag sa bawat pagsubok na dumadating. Na kahit minsan siyang tumayo sa likod ng kusina bilang isang simpleng dishwasher, itinadhana naman siyang humarap sa mundo bilang isang babaeng may dangal, halaga at sariling kwento. Hindi dapat maliitin ng kahit sinong tao dahil maaaring taglay nila ang kahalagahan na hindi nakikita sa unang tingin. Isa rin itong paalala na ang tunay na pagkakakilanlan at halaga ng isang tao ay lumilitaw sa tamang panahon, kahit gaano man sila kababa o katahimik sa paningin ng iba. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw nito. Muli, ako po si Miss Demi. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At hanggang sa muli, paalam!